Oy, good morning, good morning. So yesterday, no? Punta tayo sa Fat Choy Marilake. Katapat ng Kabsat or BNK, kung familiar kayo sa mga restaurants na yun. Kilometer 60, kilometer 60. Yun. Merong election of officers. Dahil yearly yata yun sa PG1 Pinas. Congratulations sa mga newly installed officers, Bea and I think Rolly and all the other officers. Of course, support lang ako sa kanila. So, ang dami nila, ang dami. Siguro meron akong ginaid na isang grupo. Papunta ron sa venue, mga newbies. Afterwards, pumunta kami sa Santa Ines, Tanay River Crossing. So, may nakasama kaming mga newbies, dalawa yata yun sila. Ayun. Iniiwas ko sila sa river crossing pero gusto nila siguro nakikita nila dun sa mga ibang videos, no. So lumusong sila pero umiiwas ako dahil sawa na ako. Sabi ko sawa na ako, may tulay. Yung tulay na pang tao. Dun muna ako. Kaya lang sobrang dami ng ilog, wala rin. Kailangan ko ring tumawid ilog. So okay lang. Okay naman, panis naman kay CB110, kinaya naman. Nagkaroon ng konting aberya, northerly, na flat. Buti na lang, ang laki ng flat nyo. Ganun, triangular na metal plate ang pumasok. Ganyan. Mga 1 inch ang butas. Ayun, buti na lang may pamasak tayo. Nakasurvive. Nakauwi naman siya. And then, yun, may tumumbang motor sa ilog. Kay Doc. So yun, ni-restart namin dahil napasukan ng tubig yung carb. So merong drain screw doon. Pipihitin mo lang, lalabas yung gas dun sa carb. So pag inano mo yung kasama na yung tubig, lalabas. So mapapalitan ng bagong gas dun sa galing sa tank. No? Pero yung gas na yun na galing sa tank, red yun, di ba? Tsaka may amoy. Yun, malalaman mo na wala na yung tubig dun sa release valve niya. Pagka kikita mo, white, tapos saka palang magre-red yun. Kailangan labas mo ng gusto. Hindi naman, konti lang naman laman yung carb. Ganun lang pa. Isang shot lang yun. No? Hindi mauubos yung gas mo. No? So, alright. Good morning kayo sa inyong amo. Mga walang niya kayo, mga troll people. Kung maganda nyo. Sweldo na ba? Hindi, troll master, no? So, nakawala, no? Nakatakas. Di naman nakatakas. Nakawala. Si Nardong Kupit. Yun nga, mahirap nga talaga, no? Pagka, kahit na matitindi na kaso. Pero pala yun meron pang ibang kaso na pwedeng ihain dun. So kung di siya magtago, no? Di siya magtago kagaya ni Bocal. Ayun. Tingnan natin baka gumana yung pagiging Nardong Kupit niya dun. Si Nardong Putik kasi is a legend in Philippine history, like a Robin Hood. Hindi siya mahuli-huli. Kasi kaya sinatawag na Nardong Putik. Ang style nun, tatakbo siya sa rice paddies, sa mga palayan. Tapos, hihiga siya sa palayan, lubog. Tapos meron siyang bamboo straw sa bibig niya para makahinga siya. Kaya sa tinawag na Nardong Putik na nagiging invisible. Hindi naging invisible daw siya. Ayun ang sabi ng mga tao, chismis, na nagiging invisible. Kasi pag takbo niya sa palayan, nawawala siya. Hindi na alam ng mga pulis na nakahiga siya sa rice paddies. The year was 1923. This is a real person. Pero dito sa mga politiko natin, parang may pagkaganon din, no? Nawawala din. Hindi rin hindi rin sila makita eh. The elephant in the room, no? Hindi mo makita. Kasi lahat bayad. Lahat na nakatingin na bayaran, kaya hindi siya makita. Hindi ka na tumakas. We did not see anybody. So ganyan ang natin, no? Buhay sa Pilipinas.
No, nahuliin, pasok, lalaya, tatakbo na naman sa eleksyon, andyan na naman sila. Sasayaw-sayaw lang. Oh. Yung mga tao, hero mentality, no? Meron tayong Nardong Kupit, no? Meron tayong kilala niyo ba si The Thing? Fantastic Four o si Incredible Hulk na lang, pero kalbo, no? So, ayan. Nag-magic na rin, wala na rin, no? Lilitaw kung kailan gusto. Tapos meron tayong Robin Uod, no? Parang Kenkoy lang, no? Gusto mo matawa, andyan siya. Always ready, laki na sweldo, no? Pinakamalaking sweldo ng isang komedyante. Laki na pinapasahod dati sa komedyante na yun. Pero hindi siya nakakatawa all the time, nakakaasar minsan. Meron pa isa, si The Punisher, nasa abroad, no? Papalamig. The Punisher. Alam nyo, si The Punisher, alam mo kung sino si The Punisher? Yun yung vigilante, alam yung vigilante? Pag nakakita siya ng magnanakaw, papatay na niya, babarilin niya ng shotgun, papatay niya above the law si The Punisher, no? Pero may military training siya. Kung papanoorin niyo yung pelikula ng The Punisher, may military training siya, pero Marvel din siya. Isa siyang vigilante, no? Parang sa history, lumalabas siyang mga yan, Tapos, pero tandaan nyo, even si Punisher ay kalaban ni Spider-Man. Merong series si Spider-Man. May mga comics siya, Marvel. Si Punisher, karakter yan ni Marvel. Ayan. Spider-Man. Galit sila kay Punisher kasi yung methodology niya. Kasi nga meron tayong justice system na kailangan patunayan mo muna yung pagkakasala niya, hindi yung execute ka agad. Hindi mo pa alam kung gaano kabigat Halimbawa, nag-deal ba siya ng isang droga o tunay-tuniladang droga. Ayun. Yan si The Punisher, papatay niya na kagad. Kahit hinala pa lang o nailista pa lang. Si Punisher. Ngayon nandun siya sa abroad. The Punisher. Tandaan nyo, galit si Spider-Man kay Punisher. Maski si Daredevil. Your methodologies are unsound. No? So, yun. Kung idol nyo si Spider-Man, yan talagang seeking for proper justice. Ngayon, X-Men. Tingnan natin yung X-Men, X-Men. Kung mga fans kayo ng mga X-Men, tignan nyo, the X-Men create a center on mutants genetically modified with superhuman abilities. Tandaan nyo kung saan galing yung kwento na yan. Panahon niya nung mga Hitler genocide. Hitler genocide. So, idol natin sila, mga mutated. Pero galing yan dito sa Aryan race of Hitler. Aryan race. Ngayon gusto nyo siguro na rin kayo, meron din kayong mga idea. Bakit nga ba, noong unang panahon, siguro mga 10-20 years, baka iniisip natin na kaya bobo yung mga tao, kaya mahihina, kaya hindi makapag-isip, kaya hindi alam nangyayari sa mundo dahil wala silang access sa information. Di ba yun ang sinasabi natin? Probinsya, ganyan, malalayo masyado, hindi abot ng kuryente. Walang access sa information. No? Pero hindi na ngayon. Ngayon may internet na, may Starlink na. At talagang alam mo naman yung mga trolls, talagang pinapapunta pa yan sa mga area ng matataas para lang makapag-trolling. Sa buong Pilipinas to. May access na sila sa information. Like a crystal ball. Anyari, hindi pa rin sila makapag-isip ng tama. So, ibig sabihin, hindi information ang problema. Yun ang nalaman natin sa panahon ngayon. Hindi information ang katangahan. Talagang natural. Genetic ang katangahan. Ang critical thinking, genetic. Hindi nila hindi sila makagamit ng common sense, no? Kaya tignan mo yung mga nai-elect nating mga opisyal. Puro kengkoy, no?
puro kupit, puro korap, puro pagpapayaman, puro papogi, puro paglalaro ng kapangyarihan, no? Pati mga buhay, pinaglalaroan. Pero yung mga big boss, mga kumpare, mga big boss na mga criminal elements, mga kumpare, nakakalaya, pinapaalis na lang. Tapos yung mga gurami, yun ang nakuhuli para mabidyohan, no? Yun ang nagpapa-maintain ng propaganda na sila ay hero. No? Pero itong mga tao na to, yung mga politiko ngayon, mga superhero yan, kaya na-elect yan eh. Walang education, walang political background, walang achievements. Pero, na-elect sila dahil may superhero complex, dahil sa mga pelikula nila, dahil sa pagbo-broadcast nila noon na parang patas sila, no? Ngayon, meron na tayong solar power queen and prince, no? Pero kita nyo, kapita-pitagan yung mga yan. Kahit tong sinardong kupit na to, parang yan ang pinaka-superhero tinitingala natin. At saka tong si Judas, no? Si Judas na komedyante. Diba mga pelikula niya, akala mo poging-pogi, no? Nakikipagbugbogan sa tondo. Nakaka-relate yung mga Pilipino kasi wala nga silang critical thinking kahit nandyan na ang information. No? Ngayon, ang maganda dito, malalaman mo bakit nung panahon ni Hitler, pinayagan nilang pumatay ng milyon-milyon na tao. Susunugin pa. Bakit susunugin pa? Ba't ganun pa ang way ng pagpatay? No? Bakit kailangan mo pang sunugin sa mga chambers? Ito na ngayon. Hitler is one man. Pero bakit sumunod lahat ng isang gobyerno at mga tao nito nag-agree para i-wipe out ang mga Jews? Dahil, let's see, in history, ang tawag dito ay Holocaust. It was a state-sponsored systematic genocide of 6 million Jews. No? Jews. And another 4 million of the Romani people with disabilities, Soviet prisoners, political opponents, and homosexuals. So, kita mo Romani, ayaw nila yung lahi na yun. Jew, ayaw yung lahi. May kapansanan, PWD, pinatay dahil walang silbi. Political opponents, prisoners, no? Soviet prisoners, pinatay, at mga bakla. Dahil meron silang pinapromote na Aryan race. Sabi, itong mga Aryan, gagawa tayo ng isang ultimate na lahi. Yung lahi ng malalakas, lahi ng mga matitipuno, lahi ng mga gwapo, lahi ng mga matatalino, lahi ng hindi sakitin, yung walang lahi ng high blood, ng diabetes. Pagka may lahi ka nito, patay ka. Yun ang Aryan race. Kaya doon galing yung X-Men. Kaya nagkaroon ng highly genetic modified na mga characters sa X-Men. Kasi doon nakuha yung idea na yun eh. Kasi itong mga tao na to, yung modification, parang gagawin na, wipe out nila yung ayaw nilang lahi. Kagaya ng mga sinasabi nilang mga addict, no? Yung binansagan nilang addict, peste, perwisyo. Pero hindi nila mabansagan yung mga corrupt. Hindi nila ma-wipe out yung mga corrupt. Bakit? Corrupt din kasi sila. No, maaring addict din sila pero hindi sila papayag na ma-designate na addict or drug lord. Pero corrupt hindi nila magalaw. Pero yan ang pinakamalaking perwisyo sa bansa natin, yung mga corrupt. Aryan race, oh. Ang tinawag pa nila sa Aryan race ay honorable, noble, and with pure bloodlines from the Northern European people, para mga Icelandic, parang, alam mo yun, para mga puting folk, ganun, malalakas nga talaga sila, tsaka, tawag dito, kasi kinakain nila, mga
Wala namang karne, no? Puro pure whale or sea lion, ganyan. Mga healthy, tsaka yung walang pollution doon sa upper part ng mundo. Kaya malalakas mga tao doon. Akala nitong Kenkoy na to, itong leader na to sa Germany, pwede yun. Kaya kita mo, naka-embed sa history yung mga nangyayari ngayon. Yung mga patayan ngayon, yung mga hero mentality, naka-embed yan sa history. Ginagaya lang yan. Kahit yung mga story writer yung gumagawa ng mga pelikula, gumagawa ng superhero, no? Galing yan sa history, naging idea nila yan. Ang daming mga superhero sa comics, no? May mga superpowers dahil yan dito sa Aryan race na to. Kasi itong Aryan race na to, nag-evolve to sa games, no? Sa gaming, kagaya ng Duke Nukem or ano, gagawin nila yan. Sabi nga ng isang Kenkoy na to, bakit ka nga naman gagawa ng eroplano kung pwedeng tayong gumawa ng mga taong may pakpak. Hence, yung X-Men na may pakpak. Or yung mga tao na nakakalangoy sa dagat. Taong isda. Hence, we have Aquaman. Tsaka yung mga taong lumilipad, no? This time without pakpak, Superman. Taong may ability na mental abilities, no? So, yung leader ng X-Men, mga ganyan. Taong nag-heal agad, there's Wolverine. Ganyan na gusto lang gawin, which is impossible, no? Kasi hindi naman yan ng ng tao, ng human. Hindi natin kaya maging ganyan. Mag-evolve sa puwersahan, genetics. So yan yun. Kaya ganito tayo, kaya may mga trolls, no, may hinautak, Kasi sumusunod-sunod lang talaga eh. Tsaka tandaan nyo, may mga sumasakop sa atin na 100 years na sila dito. Wala man lang tayo nagawa, no? Hindi natin ginustong kumawala. Parang nung Spanish occupation, no? 333 years. Hindi man natin, in that time, no, naging kampante na tayo. Nalahian na nga tayo. Yung dugo na nga. Tingnan mo ako. Herrera, ganyan. Mga apelido yan ng mga Spaniards. De Guzman, De La Cruz. Mga yan eh. Apelido na yan ng mga Spanish kasi 333 years na tayo sila rito. Diba? Walang gumagalaw, walang kumikibo. Hindi, okay na, pwede na. Pwede na, sakupin tayo, pwede na. Diba? Mag-aantay tayo ng mga tao sa labas, kagaya ng Amerikano, para pakawalan tayo, ligtas tayo, gawin tayong demokrasya again. And then, here is what we do. Kung meron na tayong freedom, here is what we do. Magpasakop muli. Magpasakop muli. So, pasensya na. Yan lang talaga tayo. Wake up po. Trollmaster is for sale. Is for sale. Okay? Herrera Art Gallery. Peace.